Malaki po ang problema natin. Hindi ko alam kung sino po ang nagsasabi ng totoo. I urge the Department of Justice to issue an immigration lookout bulletin order, which they can do motu proprio to prevent Kiboloy from leaving the country. Hinimok ni Senadora Risa Hontiveros ang Department of Justice maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Pastor Apollo Quiboloy, gayon din ang pagsasagawa ng parallel investigation sa mga sinasabing alegasyon laban sa Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Hontiveros, mainam na kasabay ng gagawing pag-iimbestiga ng Senado ay maimbestigahan na rin ng DOJ ang mga alegasyon laban sa grupong pinamumunuan ni Quiboloy. Ito lalo na aniya't halos katulad ng mga alegasyon ng human rights violations ang ibinabato ngayon kay Quiboloy. Prenesenta ni Hontiveros ang video ng dalawang nagpakilalang dating mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nakaranas ng pang-aabuso at pangmamaltrato sa kamay ni Quiboloy. Ibinahagi nito kung paano pinaparusahan ang mga miyembro na hindi nakakakota ng kanilang ibinebentang produkto at sa kanilang pamamalimos. Ikinuwento naman ni Arlene Stone, nagpakilalang dating pastoral ng KOJC, na 15 anyos siya nang makonvert sa KOJC at namalimos sa Amoranto sa Quezon City mula sa Davao, at pinagtitinda rin ang putu at kutsinta. Bukod dito may mga alegasyon rin ng sexual abuse laban sa lider ng KOJC. Iginiit ng senadora na kung mapatutunayan ang mga alegasyon, ay dapat managot si Quiboloy sa paglabag sa iba't ibang kaso. Testimonya na ng mga biktima ang hawak natin laban kay Quiboloy. Formal na nating hinimok ang Senado na imbestigahan ang mga kaso ng human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse na inirereklamo ng napakaraming biktima laban kay Apollo Quiboloy, ang leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ. Hindi yan chismis. Testimonya na ng mga biktima ang hawak natin laban kay Quiboloy. Ngayong ipapakita ko po ngayon ay isang screenshot mula sa mga group chat kung saan kasama ang mga miyembro ng KOJC. Sabi po ng informant namin, dito sa screenshot, makikita ang mga instructions na quote, encouraged ang guitar, tamborin o ukulele sa kanilang pamamalimos. Hindi din daw basta-basta nakakalabas ng WH o worker house ang tirahan ng mga nagsosolicit o naghaharana. May penalty din na sinasabi kapag may violations. Ngayon, taon lang po ang screenshot na ito. So this is still happening. This is human trafficking. Marami na ring biktima ang hanggang ngayon ay naglalakas loob na makipag-ugnayan sa amin para magsiwalat ng paglulurak ni Quiboloy ng kanilang dignidad upang maghanap ng hustisya. But this is not easy for many victim survivors. Marami sa kanila balot pa rin sa takot na ihaharas sila, nagugulpihin sila, napapatayin sila. These are very real fears that they are living with. But I hope that through the filed resolution and eventual investigation, they will be empowered to tell their truth and seek justice. Kung si Senyor Aguila naaresto dahil sa tindi ng mga testimonya at ebidensya ng child abuse at human suffering, human trafficking, naniniwala akong hindi malayong mangyari rin yan kay Quiboloy. Pero maraming nagbubulungan dyan. Malakas daw si Quiboloy sa gobyerno at mga politiko. Kaya daw nila itong ipagsawalang bahala. Hindi ako naniniwala dyan. Mas tiwala ako na marami sa gobyerno, lalo na sa Senado, ang gustong mabunyag ang katotohanan at magbigay ng katarungan. I urge the Department of Justice to issue an immigration lookout bulletin order, which they can do motu proprio to prevent Quiboloy from leaving the country,
He must not escape accountability. Our children's lives are at stake. Maraming salamat po. Mr. Chair, wala namang masyado. Pwede po bang tanungin muli si Miss Tabayan yun? Tabayan? Tayaban. Miss Tayaban. I'm sorry. Miss Tayaban, dun po sa naunang mga tanong sa inyo ni Kong Rufus, tinanong po niya kung saan niyo po kinukuha yung mga Flaba products ninyo. Kanino po niyo kinukuha? Kay Sir Dennis Rostata po. Kanino po? Kay Mr. Dennis Rostata po. Dennis Doon po namin Rostata. binibili. Nandito po ba yon si... Totoo po ba yon na sa inyo niya kinukuha? Hindi po, Your Honor. Mr. Chair, malaki po ang problema natin. Hindi ko alam kung sino po nagsasabi na totoo. Ito pong mga nakumpiskang mga Flaba vapes ay pag-aari po ninyo, hindi po ba? Yes po, Your Honor. Pero ang sabi nyo, kinukuha nyo naman kay Rostata ng Bencat. Sabi naman po niya, harap-harapan naman, hindi raw po totoo. So sino po ang nagsasabi ng totoo, Mr. Chair? Excuse me, Your Honor. Sige po. Nagsisend po kami ng order kay Mr. Dennis Rostata, and then magbibigay po siya ng receipt sa amin, and then magbabayad po kami sa kanya, and then i-deliver po sa amin yung products door to door sa warehouse. Yan nga po. So sa kanya rin niya kinukuha. Sa kanya kayo nakikipag-deal. Sa kanya kayo nakikipag-transact. Hindi po ba? Ngayon, itinatanggi naman po niya na hindi po nanggagaling sa kanya. Yung pong Bureau of Customs na nakahuli po nung nag-raid po, sino po ba talaga ang pinanggalingan po ng mga Flaba products na pinag-uusapan po natin ngayon? Your Honor, the Bureau of Customs still doing its backtracking investigation on this. Wala po kasing sinabmit sa amin yung nag-claim na may-ari ng mga vape products ng any import documents, sir. Wala rin po kami nakitang any import documents doon sa loob ng warehouse. So, kaya nga pinapresume ho namin siyang smuggled. So now we're doing our backtracking investigation on kung saan po possible na lumabas itong mga to at kung ano po yung scheme na ginamit, sir. Mr. Chair, ang sabi po ni Ms. Tayaban, sila po ang may-ari ng mga products. Mr. Bureau of Customs, bakit hindi mo ma-determine ngayon kung saan nanggaling? Sila naman ang may-ari. Sir, wala po kasi silang pinresent na import documents, and they're also claiming that they did not import the items. Sinasabi ho nila si Dencat, but Dencat, sir, hindi naman, pareho po silang hindi accredited importer ng Bureau of Customs, sir. So, Mr. Chair, maliwanag po na kahit na sinasabi ni Mr. Yaban na sila po ang may-ari at siya po ay nagsasabi na binili niya naman kay Mr. Rostata, sabi naman ni Rostata, hindi naman po totoo yun, na wala po talagang may-ari. Ano po ngayon ang status nito kung yung mga nasakote po ninyo mga produkto wala naman talagang may-ari? Pwede ba nating kunin ngayon? Sa atin na lang po yan? Sir, may forfeiture order na po kami, sir. Oo nga. Kasi sa ngayon, lumilitaw walang may-ari, di ba? Kahit na aminin pa ni Mr. Yaba na silang may-ari. Wala po kayong dokumentong sinabmit na papatibay na kayo po ang may-ari. Maliwanag po yun. At tinatanggihan naman ni Rostata na sa kanya po nanggaling yun, wala po kayong magagawa sapagkat wala naman kayong mapipresenta sa kanya siguro sa kumiting ito na talagang binili nyo sa kanya. Kaya malinaw po ngayon na yung mga produktong yan ay wala na pong may-ari at maliwanag po na yan ay nasa disposal na po ng pamahalaan. Tama po ba yun, Mr. Bureau of Customs? Tama po kayo, Your Honor. Gusto ko pong itanong sa inyo sapagkat kayo ang nag-grade. Ano po ba yung itsura ng mga produktong ito? Kasi dalawa po yung nakikita ko. Isang Flaba Oxbar at saka isang Flaba parehong may bar eh. Ano po itsura nun?
Your Honor, ipapasa ko po yung Pwede mikropono pang dun sa... ipakita natin sa ano para makita lang natin ang itsura. Yes, sir. Papasok ko rin po yung mikropono, sir, sa head ng team